Isang pasaherong Pilipino na papunta sana sa Hong Kong hinarang at inaresto sa NAIA matapos idaan sa X-ray machine ang daldala nitong hand carry baggage dahil napag-alaman na ang laman ng kanyang bag ay mga bulto-bulto ng pera na dolyares na nagkakahalaga ng $580,000 at peso na lampas 1,000,000. Lalaking nahulihan ng milyon-milyong halaga ng hindi deklaradong pera. Dani, arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng hindi deklaradong higit 1,000,000 piso at higit kalahating milyong dolyar sa NAIA Terminal 3. Sa ulat na diskubre ang kabuang 1.2 million pesos at $580,000 sa bagahe ng lalaki na papunta sana sa Hong Kong nang padaanin ito sa X-ray machine. Nasa kustodiya na ng Bureau of Customs ang lalaki at mga nasabat na pera para sa karagdagang investigasyon. Naalam na rin ng mga otoridad kung saan galing ang pera at kung saan ito gagamitin sa ibayong dagat. Isang lalaking pasahero papuntang Hong Kong ang arestado ng Philippine National Police Aviation Security Group o PNP ABSI Group sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 dahil sa pagbibitbit nito ng undeclared bundles of cash kamakailan. Ayon sa PNP ABSI Group, nahuli ang lalaki matapos ang manual inspection ng mga airport personnel sa bagahe nito. At nang buksan ang laman ng bagahe, tumambad sa mga otoridad ang limpak-limpak na undeclared dollar cash na nagkakahalaga ng $580,000 at 1.2 million pesos. Wala umanong maibigay na paliwanag ang lalaki bukod sa sinabi nitong isa lamang siyang employed driver. Nasa kustodiya na ng Bureau of Customs ang nahuling lalaki para sa investigasyon na maaaring maharap sa paglabag sa Section 4, Chapter 3 ng Manual of Regulations on Foreign Exchange Transactions ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa mga nagtatanong naman kung magkano daw ba ang pera na allowed dalhin pa uwi sa Pilipinas or papunta sa ibang bansa. Actually guys, lahat naman ng amount ng pera kahit magkano pa yan ay allowed naman dalhin. Pero kapag lampas ito sa limit, ay kailangan nyo itong i-declare para hindi kayo arestuhin at para hindi ito kumpiskahin. Dahil kapag lampas-lampas sa limit, ay nilalabag nyo na ang Anti-Money Laundering Act or Anti-Money Laundering Law. Pero guys, pwede kayo magdala ng pera na hindi dinideclare kapag mababa sa limit. For example, kapag US dollar or any foreign currency na equivalent, ang pwedeng dalhin na hindi kailangan i-declare ay $10,000 pababa. Kapag Philippine peso naman ay 50,000 pesos pababa, hindi nyo na yung kailangan i-declare at pwede nyo dalhin pa uwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Pero guys, inulit natin na kapag lampas sa $10,000 at lampas sa 50,000 pesos, ay kailangan nyo yan i-declare sa e-travel customs declaration. May nauna na rin akong video na nagawa tungkol dito. Maraming nagtatanong nito kung paano daw ba kung hindi US dollar ang daladala pag babiyahe. For example, lapad or Japanese yen, real or dirham, or iba pa mga pera sa ibang bansa. Magkano daw ba ang pwedeng dalhin na hindi maharang sa custom? Ang sagot dito guys, any foreign currency na daladala nyo, meaning kahit anong pera sa ibang bansa ang dala nyo, basta equivalent or katumbas ito ng lampas $10,000 ay kailangan nyo itong i-declare para hindi maharang sa customs or kahit maharang man ay hindi ito kukumpiskahin. Ngunit kung ang equivalent nito or ang katumbas nito ay mababa sa $10,000 ay hindi nyo na ito kailangan i-declare. So kahit anong foreign currency ang daladala nyo pababiyahe kayo pa uwi man sa Pilipinas or papunta sa ibang bansa, for example, lapad or Japanese yen, real or dirham or iba pa mga pera sa ibang bansa, ay pwede nyo ito dalhin. Basta i-compute nyo lang to US dollar. At kapag ang katumbas nito ay hindi lalampas sa $10,000, ay hindi nyo na ito kailangan i-declare. Para mas safe guys, kapag babiyahe kayo, ay dalhin nyo lang ang below the limit. Dahil ang limit sa pagdadala ng pera ay 50,000 kapag Philippine peso. At kapag US dollar naman ay $10,000 pababa na hindi na kailangan i-declare. Tanong ng iba, paano naman daw kung may nakuhang bonus or nanalo sa lottery sa ibang bansa at sobra-sobra ito sa limit na pwedeng dalhin pa uwi sa Pilipinas na $10,000.
Paano daw ba ito maiuwi na hindi maharang sa customs? Ang sagot guys, kapag ganyan na sobra-sobra sa limit ang pera nyo, ay mas maigi na i-deposit na lang sa inyong Philippine bank account dahil kahit magkano ang laman ng Philippine bank account nyo, milyon man yan or bilyon, basta nakadeposit sa inyong account, ay wala yang problema. Pero kung pera talaga or cash ang dadalhin nyo, ay i-declare nyo na lang just in case man maharang sa customs, ay pagbabayarin lang kayo ng tax. At hindi ito kukumpiskahin dahil nga ito ay deklarado. Sa mga uuwi naman sa Pilipinas na nagbabalak magdala ng real or dirham, panoorin nyo muna ito guys, yung naging karanasan ko nung nagbakasyon ako sa Pilipinas na may dala akong dirham.